Hindi ko malilimutan ang gabing iyon kung kailan nagsimula ang lahat. Nakaupo kami sa hapagkainan sa bahay ng aking biyenan. Isang malaking mansyon sa Ayala, alabang na gustong-gusto niyang ipagyabang sa bawat pagkakataon. Buong pamilya ay nagtipon para pag-usapan ang nalalapit na kasal ni Christina, ang kapatid ng asawa kong si Andreu. Napakagandang pangako ang selebrasyon. Isang restaurant para sa 300 tao, live band, at sikat na host. Ang biyenan ko, si Victoria Prez, ilang buwan ng eksklusibong abala sa paghahanda. Para bang ang ikinakasal niya ay ang tanging anak ng hari. Tahimik akong nakikinig habang pinag-usapan nila ang listahan ng mga bisita, seating arrangement, at menu. Walang pakialam sa akin ang sinuman. Ako lang naman ang asawa ng bunsong anak. Isang probinsyanang dinala ni Andreu sa Maynila 5 taon na ang nakaraan. Hindi niya kinalimutan iyon ni Victoria at sa bawat pagkakataon ay ipinaparamdam niya sa akin. 3 linggo na lang, sabi ni Christina habang tinitingnan ang isang notebook. Ma, naayos mo na ba ang guest list sa lahat? Siyempre naman, anak. Ngumiti si Victoria sa anak niya ng napakainit. Ngiti na hindi kailanman napunta sa akin. Lahat ng kaibigan natin, mga business partners ni Gerardo Even, mga kaibigan mo, parang pupunta ang buong high society ng Maynila. Napansin ko si Andreu na biglang natigilan sa tabi ko. Alam niya kung ano ang susunod. At tama nga, dahan-dahang lumingon sa akin si Victoria at nakita ko ang pamilyar na ningning ng pangungutya sa mga mata niya. Ikaw naman, Elenita, sinong balak mong anyayahan? Tanong niya na parang totoong nag-aalala. May karapatan ka namang dalhin ang mga kamag-anak mo sa kasal ng hipag mo. Alam ko ang larong iyon. Alam na alam ni Victoria na wala akong kamag-anak sa Maynila. Namatay ang tatay ko 10 taon na ang nakaraan at ang nanay ko lang ang natira. Nakatira sa maliit naming bayan sa Batangas. Bayan na tinatawag niyang baryo. Kahit mahigit 15,000 katao ang nakatira roon. Salamat po, Victoria, pero hindi na po yata kailangan. Sinagot ko sa pinaka-neutral na tono na kaya ko. Bakit naman hindi? Nagtaas ng kamay si Victoria na parang gulat na gulat. Pamilya tayo Siyempre dapat narito ang nanay mo, di ba, Cristinita? Nagkibit balikat lang si Christina na parang wala lang. Wala siyang galit sa akin katulad ng nanay niya. Pero wala rin siyang pakialam na ipagtanggol ako. Sa kanya, parte lang ako ng muebles. Asawa ng kapatid niya na nagluluto, naglilinis, at hindi nakikialam. Malayo po ang tirahan ni Mama, sabi ni Andreu. Mahihirapan po siyang magbiyahe. Kalokohan, sagot agad ni Victoria. May eroplano, tren, boss naman ngayon. Nagbause siya at ngumiti ng nakakaloko. Kahit paano, para sa taga-probinsya, adventure na ang pagpunta sa Maynila. Napasingkit ang kamao ko sa ilalim ng mesa. Bawas salita ni Victoria puro lason. Pero natuto na akong hindi sumagot. Kapag sumasagot ako, lalo lang siyang naiengganyo. Alam mo ba kung ano, Elenita? Patuloy niya habang sumandal sa upuan. Tawagan mo ang nanay mo at anyayahan mo ng formal. Matutuwa kami kung dumating siya. Saan ka ba galing talaga? Sa Alto del Val po. Ay, Alto del Val, bigkas niya ang pangalan na parang nakakadiri. Ang cute naman ng pangalan. Kung ganun, anyayahan mo ang nanay mo na makita kung paano magkasal dito sa Maynila. Siguro roon mas simple lang ang lahat, di ba? Tama na po, Ma. Bulong ni Andreu na naiirita. Tama na raw Nagkunyaring inosente si Victoria. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Gusto ko lang makasama ni Mama ni Elena ang saya natin. Di ba, mahal? Lumingon siya sa akin at idinagdag ng may makabuluhang pause. Sabihin mo lang na maghanda siyang mabuti. Alam mo na, dito sobrang elegante, mga bisita mayaman. Ma, putol ni Andreu ng matigas. Nagmulat ng mata si Victoria na parang gulat na gulat. May masama ba akong sinabi? Gusto ko lang komportable lahat. Kasama si Mama ni Elena. Nagbaus ulit siya at idinagdag ng hindi ako tinitingnan. Ang importante, maligo siyang mabuti doon sa probinsya. May tubig naman siguro. Narinig ko kasi hindi lahat may banyo. Biglang tumahimik ang lahat. Kahit si Christina ay nakaarko ang kilay. Naintindihan niyang lumagpas na ang nanay niya. Nanatili akong tahimik habang umiinit ang mukha ko. Nakakahiya, nakakadurog, hindi ko alam ang isasagot. Tama na po ngayon. Pagsabog ni Andreu habang tumayo. Bakit ka ba nagagalit? Sabi ni Victoria na nakangiti. Naglolokohan lang naman. Hindi halata. Sige, dumating si Mama ni Elena, matutuwa kami. Ang huling sinabi niya sa tono na malinaw na pangungutya. Hindi biro. Hindi naman talaga niya inaasahan na pupunta ang nanay ko. Isa lang yung paraan para mapahiya ako.
para maipaalala kung sino ako sa paningin niya. Nang gabing iyon, tahimik kaming umuwi ni Andrew. Sa daan, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Sabi niya lumagpas na talaga ang nanay niya at kakausapin niya raw. Pero alam ko namang walang magbabago. Sa 5 taon, ni minsan ay hindi niya talaga nakaya harapin si Victoria. Mabuting tao siya, mahal niya ako. Pero kapag kaharap si Victoria, nagiging bata ulit siyang masunurin. Pagdating sa bahay, hindi ako makatulog ng matagal. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ng biyenan ko. Maligo siyang mabuti. Nakakainsulto, hindi makatarungan. Teacher ng math ang nanay ko. Buong buhay niya nagturo sa public school. Edukadong babae at magaling na may bahay. May apartment kami na may hot shower, CR, lahat ng kailangan. Alam iyon ni Victoria, pero wala siyang pakialam. Sa paningin niya, probinsyana pa rin kami, second class. Kinabukasan, matagal akong nagdalawang isip kung tatawagan ko ba ang nanay ko. Sa isang banda, ayokong malaman niya ang panghahiya. Sa kabilang banda, kailangan ko ring ipaliwanag kung bakit hindi ko siya inimbita sa kasal ni Christina. Tiyak na magtatanong siya. Sa huli, nang hapon na iyon, tinawagan ko siya. Mama, hello. Pilit akong nagkunyaring masigla. Elenita, anak ko. Lagi siyang natutuwa kapag tumatawag ako. Kumusta ka? Si Andrew. Okay lang po lahat, ma. May sasabihin lang ako. Magkakasala ang hipag ko sa loob ng 3 linggo. Ay, ang saya naman. Natuwa siya. Siguradong malaki ang kasal. Sobrang bongga. Si biyenan ko ang nag-ayos ng lahat. Restaurant, dami ng bisita. Inimbitahan ba ako? Biglang tanong niya. Napakunot ako. Nandiyan na ang tanong na kinatatakutan ko. Opo, mabagal kong sagot. Sabi po ni Victoria, inimbita ka raw. Pero mahaba ang biyahe. Mahirap po ba sayo? Putol agad sa akin ni mama sa tono na hindi ko inasahan. Matigas. Anong nangyari? Anong sinabi niya? Sinubukan kong magsinungaling pero kilalang kilala ako ng nanay ko kahit sa telepono. Ma, alam mo naman kung paano niya tinitingnan ang pagiging probinsyana ko. Inimbita ka niya pero nangungutya. Parang pumunta ka raw para makita kung paano kami dito sa Maynila. At ano pa? Tumaas ang boses niya. At ano pa? Sinabi niyang maligo kang mabuti. Sa wakas nasabi ko, matagal ang katahimikan. Naririnig ko ang paghinga niya at naimagine ko siyang nakaupo sa kusina. Hinigpit ang hawak sa telepono. Proud na tao ang nanay ko. Pinalaki niya akong mag-isa matapos mamatay si Papa. 2 trabaho para makapag-aral ako ng maayos at makapasok sa universidad. Tinuruan niya ako ng dignidad at pagpapahalaga sa sarili at ngayon. Isang mayabang na taga-Maynila ang nang-insulto sa kanya. Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Elenita, bigay mo sa akin ang eksaktong petsa ng kasal at ang address ng restaurant. Ma, hindi na po kailangan. Natakot ako. Alam mo bang hindi niya inaasahan na pupunta ka talaga? Nangungutya lang siya. Kaya nga ako pupunta, Elena. Tahimik pero may finality ang boses niya. Naiintindihan ko ang tonong iyon. May desisyon na siyang hindi na mababago. Petsa at address, please. Ibinigay ko. Ramdam ko ang lumalaking kaba. Ano ang plano niya? Alam kong gagawin ni Victoria na impyerno ang buhay niya. Gustong-gusto ni Victoria mang-insulto, lalo na kapag may testigo. Sa kasal, may daan-daan na bisita at mag-isa lang ang nanay ko. Walang suporta, madaling target. Mama talaga, hindi magandang ideya to. Sinubukan ko siyang awatin. Anak, lumambot ang boses niya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Matagal ko nang gustong bumisita sa'yo sa Maynila. Perfect excuse ito. Pero Elenita, tapos na ang usapan. Pupunta ako. Ngayon, ikwento mo nga kung kumusta ka talaga. Kayo ni Andrew. Mahigit 40 minuto kaming nag-usap. Ikinuwento ko ang lahat. Ang walang tigil na pangungutya ni Victoria. Paano niya lagi ipinapaalala ang mababang pinanggalingan ko? Paano niya lagi hinintay ang pagkakataon para saksakin ako, pahiyain, ibaba? Tahimik lang nakikinig si Mama. Paminsan-minsan, humihinga ng malalim. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya sa wakas. Ayokong mag-alala ka. Akala ko masasanay ako. Na sa haba ng panahon ay magiging mabait siya. At si Andrew, nakikita ba niya kung paano katratuhin ng nanay niya? Nakikita niya, Ma, pero alam mo naman, hindi niya kayang sabihin. Kontrolado siya ng nanay niya mula pa bata. Ginagamit. Mabuting tao siya talaga. Mahina lang kapag kaharap siya. Ang mabuting tao, ipinagtatanggol ang asawa niya. Matigas niyang sagot. Matapos ang usapan, nahiga ako ng mabigat ang dibdib.
May pakiramdam akong nagkamali ako na nagsabi ng totoo. Pero paano ko maitatago magpakailanman? Hindi bobo ang nanay ko. Malalaman at malalaman niya rin. Ang susunod na 3 linggo ay mabagal na lumipas. Abala si Victoria sa paghahanda at halos hindi niya ako pinapansin. Nakahinga ako ng kaunti. Minsan-minsan lang siya magtatanong ng pabiro kung pupunta ba ang mamita ko. Hindi inaasahan ang. Sumagot ako ng pabebe, hindi raw ako sigurado, at nawawalan na siya ng interes. Si Christina naman, parang nabaliw sa kakatakbo. Sinusubukan ng gown, pumipili ng aksesoris, binabago ang plano araw-araw. Ang nobyo niyang si Matsimo, anak ng may-ari ng malaking car dealership chain. Masayang-masaya ang nagpopondo ng lahat. Ang kasal nila ang magiging event of the season sa circle nila. Araw-araw tumatawag si Mama, pero iniiwasan niya ang topic ng kasal. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho ko. Nagtuturo ako ng English sa private school. Tungkol sa plano namin, tungkol sa panahon. Minsan ko sinubukang buksan ulit, pero mahusay niyang inililipat ang usapan. 1 linggo bago ang kasal, may isa pang hindi magandang pangyayari. Nagkita ulit kami sa bahay ni Victoria para i-rehearse ang seating. Inilatag niya ang malaking plano ng hall sa ibabaw ng lamesa at nagsimula kaming maglagay ng name cards. Dito ang head table, sabi niya habang itinuturo ang gitna. Mga bagong kasal, ako at si Gerardo Evan, magulang ni Matsimo, si Andrew kasama si Elena. Sandali, Ma. Putol ni Christina. Si Lola Vera rin. Dapat kasama sa head table. Siyempre, si Lola Vera. Tumango si Victoria. Kailangan na natin ng mas malaking mesa. Pwede namang sa iba si Andrew at Elena. Iba ang level nila. May sasabihin sana si Andrew, pero tumahimik. Sanay na ako sa ganitong trato at hindi na ako nasaktan. May iba akong inaalala. Victoria, maingat kong sinimulan. Kung sakaling dumating si Mama, saan po siya mauupo? Tiningnan ako ni Victoria na may tunay na gulat. Talaga bang pupunta ang nanay mo? Halo ng gulat at inis ang boses niya. Sabi niya gusto niyang pumunta. Sagot ko habang namumula. Diyos ko, nagbibiro lang naman ako noon. Nagtaas ng kamay si Victoria. Hindi niya naintindihan. Sige na nga, kung gusto talaga niyang makakita ng tunay na high society wedding sa Maynila. Nagpause siya at itinuro ang pinakamalayong sulok sa plano. Dito natin siya ilagay kasama ang malalayong kamag-anak ni Matsimo. Hindi naman sila iyay. Ma, medyo. Sinimulan ni Andrew pero pinutol agad siya ni Victoria. May sistema ang bawa upuan base sa status. O akala mo ba dapat katabi ng mga at may-ari ng negosyo ang nanay ng probinsya ng guro? Matuwa na siyang nakaka-attend ng ganito. Tumahimik ako. Walang saysay ang makipagtalo at ayokong lalong mapahiya. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Mama ang nangyari. Okay lang, Elenita. Kalmado niyang sagot. Hindi ko problema kung saan ako mauupo. Ma, baka mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Huling pilit ko. Nakikita mo kung paano niya ako tratuhin. Kahit hindi ka pa niya nakikilala. Isipin mo pa kung makita ka niya. Kaya nga ako pupunta. Sabi niya na may kakaibang tono na hindi ko ma-explain. Dahil doon mismo, dumating ang araw ng kasal, maaraw na Sabado. Maagang nagising ako na may buhol sa sikmura. Darating si Mama ng 3:00 ng hapon. 6:00 ang simula ng ceremony. May oras pa siyang mag-check-in sa hotel, magbihis, at pumunta sa restaurant. Nag-offer akong sunduin siya sa terminal, pero tumanggi siya ng tumanggi. Kaya raw niyang mag-isa. Si Andrew ay gising na rin, nagpaplansa ng suite niya. Napansin niya ang kaba ko. Huwag kang mag-alala ng ganoon. Sabi niya habang niyayakap ako. Magiging maayos ang lahat. Babantayan ko si Mama. Tumango ako pero hindi naniniwala. Sa 5 taon, ni minsan ay hindi niya napigilan si Victoria na saktan ako. Bakit ngayon pa magiging iba? 2:00 pa lang nandito na kami sa restaurant. Ang lugar sobrang classy. Puting tela na may gold accents. Malalaking fresh flower arrangements, crystal chandeliers. Si Victoria, naka-eleganteng beige gown na may beds, buhok na nakaupdo, at malaking necklace, abala sa pag-ut o sa staff. Si Christina nasa bridal suite, ginagayuma at ginagayahan. Pumasok ako para batiin siya. Maganda siya at kinakabahan, pero nang makita ako, nagbago ang ekspresyon niya. Elena, talaga bang darating ang mama mo? Diretsong tanong niya. Paparating na. Namukot ang noo niya. Ayoko ng gulo sa kasal ko, ha? Kung mag-weird ang mama mo o mag-eskandalo si Mama. Hindi kailanman nagwi-weird ang mama ko. Putol ko ng matigas. Ang nanay mo ang expert sa eskandalo. Tinitigan namin ang isa't isa. Siya ang unang umiwas. Huwag ka namang magalit.
kinakabahan lang ako. Pinakamahalagang araw ng buhay ko ngayon, naiintindihan mo. Lumabas ako nang hindi sumasagot. Pinakamahalaga sa kanya, sa akin parang bangungot. Naimagin ko si mama sa bus o sa provincial airport. Papunta para ipagdanggol ang dangal ko. Hindi alam na papasok siya sa kulungan ng Leon. 3:00 media, may text siya. Nasa Maynila na ako. Malapit na. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang oras na lang at mangyayari na ang lahat. Hindi ko alam kung ano, pero hindi nagsisinungaling ang pakiramdam ko. Simula ng 5:00 media, nagsidatingan na ang mga bisita. Nasa lobby kami ni Andreu na nag-aabang. Mga mamahaling sasakyan, mga eleganteng babae at lalaki sa formal attire. Si Victoria nasa element niya, lumilipad-lipad, humahalik, tumatawa, nagpapapicture. Bandang 6:00, nakita ko siyang lumapit sa restaurant manager at may binulong habang itinuturo ang entrance. Tumango-tango ang manager. Napakunot ang puso ko. Sigurado akong inutusan niyang huwag papasukin si mama. Sa mismong sandaling iyon, may commotion sa pinto. Binuksan ng porter at pumasok ang isang babae. Sandali akong natulala. Mama ko yon pero ibang-iba. Normal lang lagi ang suot niya. Jeans, sweater, comfy shoes. Walang make-up na matindi. Gusto niya natural lang. Pero ngayon, ibang tao siya. Naka-eleganteng gray pantsuit na perfect ang gupit sa katawan niya. Mamahalin ang tela, may kaunting silk sheen. Simple ang design pero bawat linya. Sumisigaw ng class. Classic pumps na medium heel, buhok na naka-eleganteng bon. Subtle pero flattering make-up na nagpapatingkad sa maganda niyang mata. Manipis na gold necklace na may pendant, at relo na delicate sa pulso. Hindi lang ang damit. Iba ang paraan ng pagkilos niya. Kalmado, may kumpiyansa, tuwid ang likod, mataas ang ulo. Tiningnan niya ang buong lobby nang walang kahit anong hiya o sobrang paghanga. Parang been there, done that. Tumakbo ako palapit. Mama! Niyakap ko siya at naamoy ang paborito niyang floral perfume. Ang ganda mo po. Hello, anak ko. Hinalikan niya ako sa pisngi. Ang saya ko makita ka. Lumayo siya at tiningnan akong mabuti. Pumayat ka at may eyebags ka. Hindi ka ba natutulog ng maayos? Hindi pa ako nakakasagot. Lumapit si Andreu na gulat na gulat. Ilang beses lang niya nakita si mama at palagi sa casual clothes. Hello po, Tita Teresa. Medyo nahihiya niyang bati. Welcome po. Kumusta po ang biyahe? Salamat, Andreu. Maayos naman ang biyahe. Sa oras ding iyon, lumipad si Victoria palapit. Nakita niya si mama at biglang natigilan. Hindi niya inasahan iyon. Halo ng gulat at inis ang mukha niya. Mabilis niyang inayos ang ngiti. Ay, ito palang mama mo, Elenita. Sabi niya na may peking init. Sa wakas ay magkakilala na tayo ng maayos. Ako si Victoria Prez, nanay ni Andreu. Inabot niya ang kamay ng hindi man lang yumakap o humalik katulad sa iba. Teresa Nichols, mahinahon at matatag ang handshake ni mama. Salamat sa imbitasyon. Ano ka ba? Ano ka ba? Pinagmasdan siya ni Victoria mula ulo hanggang paa para makahanap ng mapupuna pero halatang nahirapan. Sobrang tuwa namin na nakarating ka. Napakalayo ng Alto del Vol. Siguradong nakakapagod ang biyahe. Kaya ko naman po, sagot ni mama ng walang emosyon. Sanay na po akong magbiyahe. Ganun ba? Nagkunyaring interested si Victoria. Madami kang lakad. Sa trabaho po, maikling sagot. Sa trabaho, tumawa si Victoria. Sabi ni Elena guro ka. Madami raw lakad ang mga guro. Akala ko nasa school lang sila. Hindi na po ako nagtuturo sa school. Sagot ni mama ng mahinahon. Ilang taon na po akong iba ang negosyo. Aba, talaga. Inaasahan ni Victoria ang detalye, pero wala siyang binigay. Nagkaroon ng awkward silence. Ma, halika po, ipapakita ko po ang upuan ninyo. Sabi ko agad sabay hawak sa braso niya. Pumasok kami sa hall. Ramdam ko ang titig ni Victoria sa likod namin. Alam kong galit siya. Nabigo ang plano niyang pahiyain si mama mula pa sa entrance pa lang. Mas elegante pa nga si mama kaysa sa maraming bisita roon. Ma, anong nangyari? Bulong ko habang papalayo kami. Bakit ang ibang-iba mo? San mo nakuha tong sweet at ganitong hairstyle? Elenita, calm down. Ngumiti si mama at hinawakan ang mga kamay ko. Maayos lang ang lahat. Gusto ko lang ipakita ang best version ko ngayon. Bawal bang maging maganda ang nanay mo? Pwede naman po, pero hindi kita ganito nakita kahit kailan. Matagal ko na ring hindi ako ganito. Ngiti niya. Minsan kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo kung sino ka talaga. Gusto ko pa sanang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero nilapitan kami ng koordinator at pinapaupo na ang lahat.
Inihatid ko si Mama sa table niya sa pinakamalayong sulok. May mga nakatira na roon, mag-asawang matanda at isang middle-aged couple. Mukhang hindi iyay. Naupo si Mama ng mahinahon. Binati niya ang mga katable. Nakita ko kung paanong pinagmamasdan siya ng mga ito. Nagtataka kung sino siya sa gitna ng mamahaling damit at alahas ng iba. Sa ganoong setting, kahit simple ang suite ni Mama, elegante pa rin siya at hindi Sigurado ka po bang okay lang lahat? Tanong ko ng mahina habang yumuyuko. Naman, tiningnan niya ako ng may ganap na kumpiyansa na halos maniwala ako. Pumunta ka na sa head table mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Bumalik ako sa head table na nag-aatubili. Nandoon na si Andreu, ang mga magulang niya, at mga magulang ni Matsimo. Malapit na pumasok ang bagong kasal. Si Victoria nasa harap ko, at hindi tumigil sa pagtingin sa table ni Mama. Nakita ko siyang may binulong kay Gerardo, even, habang itinuturo roon. Nagkibit balikat lang si Gerardo. Walang interes sa drama ng babae. Sa wakas tumugtog ang musika, at pumasok ang bagong kasal. Palakpakan ang lahat. Si Christina, nakakahiling ang ganda sa puting gown. Si Matsimo naman perfect sa suite. Lumakad sila sa gitna ng palakpakan. Nagsimula ang formal program. Ang host, sikat na tea personality na mahal na hinar ni Victoria. Magagandang speech, jokes, at nag-entertain. May gift-giving sa newlyweds. Ngumingiti ako habang sinusubukang huwag isipin kung ano ang susunod. Pagkatapos ng unang toast at congratulations, nagsilbi na ng pagkain. Naglilibot ang mga waiter na may tray. Si Victoria tumayo para mamasyal sa mga table at makipag-usap sa lahat. Alam kong darating siya sa table ni Mama at hinintay ko iyon nakabado. At dumating nga. Si Victoria, nakangiti at bumibati sa lahat. Huminto sa tabi ni Mama. Hindi ko narinig kung ano ang sinasabi, pero sa kilos at facial expression niya, kitang-kita ang pagiging gracious host habang naglalabas ng patalim. Si Mama naman tahimik lang, tumatango lang. Inaasahan ni Victoria ang reaksyon, pero wala siyang nakuha kaya kita ko ang pagkainis niya nang umalis. Lumipas pa ang isang oras. May games ang host, nag-enjoy ang mga bisita. Medyo lumuwag ang atmosphere. Medyo nakahinga ako. Parang nakaligtas na sa pinakamasama. Nakikipag-usap si Mama sa mga katabol niya. Ngumingiti paminsan-minsan. Medyo normal na ang lahat, pero nagkamali ako. Pagkatapos ng first dance ng newlyweds, in-announce ng host, ngayon naman po, ang mensahe mula sa nanay ng bride, si Ginang Victoria Prez. Tumayo si Victoria, kinuha ang mic, medyo namumula na sa tiyampag at may kislap ang mata. Naisip ko, sa ganong state, unpredictable siya. Mga kaibigan, mga bisita, simula niya. Sobrang espesyal ng araw na ito. Ang aking minamahal na Cristinita ay ikinasal sa napakagaling na si Matsimo. Sobrang saya ko na may bahagi ko ito sa inyo, mga kaibigan natin, business partners, mga mahal sa buhay. Palakpakan. Nagpause si Victoria para i-enjoy ang spotlight. Alam ninyo ba, patuloy niya, palagi kong sinasabi na ang kasal ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao, kundi ng dalawang pamilya, dalawang circles, dalawang, sabi nga natin, kultura. Tumingin siya ng may kahulugan sa mga magulang ni Matsimo. Seryoso, mayayaman, malaking negosyo. Sobrang saya ko na nakahanap si Christina hindi lang ng pag-ibig, kundi ng pamilya na kapantay natin. Pause ulit. Hindi katulad ng iba na nakakasal sa hindi pantay at nagdadala ng pamilyang iba ang antas, sa madaling sabi. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Sasabihin niya na talaga. Natigilan si Andreu. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Halimbawa na lang, patuloy ni Victoria at itinuro kami ni Andreu ng may paghamak. Ang bunsong anak ko na si Andreu. Nag-asawa ng babaeng, paano ko ba sasabihin ng mahinahon, probinsyana? Binigkas niya ang salitang probinsyana na parang sumpa. Mabait naman ang bata, pero kita naman ang pagkakarais. Hindi mo talaga mabubura ang pinagmulan. Tumahimik ang buong hall. Nagdinginan ang mga bisita na naguguluhan. Namutla si Christina. Nakakunot ang noo ni Matsimo. Tumayo si Andreu pero pinigilan ko. Ma, tama na po, malakas niyang sabi. Tama na raw ano. Tiningnan siya ni Victoria na nakakuyom ang mga mata sa pangungutya. Totoo lang naman ang sinasabi ko. At ngayon nga, nandito pa ang nanay ng babaeng iyan. Itinuro niya ang table ni Mama. Galing pa ng Alto del Vol. Para makita raw kung paano magkasal sa Maynila. Lahat na paling doon. May mga ngiti. Si Mama tahimik lang. Bahagyang hinigpit ang mga kamay sa kandungan. At ang pinakakomiko, todo na si Victoria. Inimbita ko siya ng biro lang. Sabi ko, sige, pumunta ka pero maligo kang mabuti.
At eto, dumating talaga. Tumawa siya. Para sa mga taga-probinsya, siguro event of the century ito. May mga tumawa. Halos maiyak ako. Nakakadurog, nakakahiya, hindi lang kay mama kundi sa akin. Sa harap ng lahat, dinurog kami ni Victoria. Victoria, sabi ni Andreu habang tumatayo. Patawarin ninyo po siya agad. Patawarin sa ano? Gulantang siyang tiningnan ni Victoria. Sa pagsasabi ng totoo. Sa oras na iyon, dahan-dahang tumayo si mama. May dignidad. Kalmado ang mukha pero nagniningas ang mga mata. Lumakad siya papunta sa gitna. Lahat nakatingin. Pasensya na po. Mahina pero malinaw niyang sabi. Naririnig ng buong hall. Gusto ko lang po sumagot. Nagtaas ng kilay si Victoria nagulat. Hindi niya inasahan na magsalita ang probinsyana. Sige, sige, sabi niya ng may sarkasmo. Walang mic, baka hindi ka sanay. Hindi ko kailangan, sagot ni mama. Taga Alto del Valle po ako. Dating guro at dumating ako dahil sa imbitasyon ninyo. Kahit kakaiba man. Nagpause siya. Absolute silence. Lahat naghihintay. Pero may hindi ninyo alam, Victoria, patuloy niya. At sa tingin ko, oras na para malaman ninyo. Si mama ang nasa gitna at hindi ko maalis ang tingin. Tuwid na tuwid ang likod, matatag ang boses, hindi takot o nahihiya. May lakas na hindi ko pa nakita sa kanya. Tama kayo, probinsyana ako, sabi niya, at hindi ako nahihiya roon, pero payagan ninyo akong itama kayo sa ilang detalye. Victoria crossed arms. Tinitingnan siya ng may inis na hindi na maitago. Lahat suspense. 10 taon na ang nakaraan, matapos mamatay ang asawa ko. Guro lang po ako ng math sa public school. Kalmado niyang kwento, maliit ang sweldo, mag-isa kong pinalaki ang anak ko. Hindi madali pero hindi ko kailanman naramdamang mababa ako dahil doon. Nakakaantig naman, sarkastikong sabi ni Victoria. Bakit, confession ba ito? Dahil 7 taon na ang nakaraan, nagbago ang buhay ko. Ngumiti ng bahagya si mama. May simpleng ideya ako, baka banal sa iba. Pero naniniwala ako roon. Lumakad siya ng kaunti at sinusundan ng lahat ng mata. Sa bayan namin, may abandon na lumang linen factory mula pa noong 90s. Malaking lugar, kalawang na makina. Wala raw magawa ang lokal na pamahalaan. Naisip ko, bakit hindi buhayin ulit? Palagi namang hinahangad ang linen, eco-friendly, natural. Modernong approach at maayos na marketing lang ang kailangan. Nakanganga akong nakikinig. Ano nung pinagsasabi niya? Factory. Kailan niya pa to ikinuwento sa akin? Kumuha ako ng bangkloan. Patuloy niya. Humanap ako ng investors. Kinumbinsi ko silang possible ito. Sobrang hirap. Isang middle-aged probinsyana. Walang koneksyon. Walang experience sa negosyo. Pero naniniwala ako sa ideya ko at tama ako. Napakunot ang no ni Victoria. Nawala ang yabang sa mukha niya. Pumasok ang pag-aalala. Ngayon po, natural na sabi ni mama. Ang kumpanya kong Lino Nacional ay hindi lang para sa local market. Nag-e-export na kami sa 17 bansa. May 3 planta na kami, opisina sa Makati at mahigit 400 na empleyado. Noong nakarang taon nakatanggap kami ng government grant para sa eco-friendly development at this year. Nominado ako bilang Woman Entrepreneur of the Year sa industry category. Absolute dead silence ang hall. Nakatingin ako kay mama na hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Bulong ni Victoria. Totoo po. Sagot ni mama at kinuha ang cellphone sa maliit niyang bag. Kung gusto ninyo, ipapakita ko po ang website ng kumpanya. Article sa Business Mirror at Philippine Star. At larawan ko kasama ang undersecretary nang natanggap namin ang grant. Inabot niya ang phone. May mga bisita malapit na yumuko para makita. Nakita ko kung paanong nagbago ang mukha nila. Gulat, respeto, admirasyon. Pero bakit hindi sinabi ni Elena? Tanong ni Victoria na gulong-gulo. Tiningnan ako ni mama ng malungkot. Kasi hindi alam ng anak ko. Hindi ko sinabi. Ayokong madama niyang may utang na loob siya o gamitin ang posisyon ko. Gusto kong tahakin niya ang sarili niyang landas nang hindi nakakapit sa akin. Nagpause siya. Proud na proud ako sa kanya. Independent, matalino, edukada, magaling na English teacher. Hindi niya kailangan ang pera ko o koneksyon ko. Tumulo ang luha ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang hinahaplos ang likod ko. Bakit hindi mo sinabi? Bulong ko. Gusto kong maging masaya ka sa sarili mo. Mahinang sagot niya. Hindi dahil sa mga nagawa ko. Pasensya ka na, anak. Nakayakap kami sa gitna habang tahimik ang lahat. Maya-maya, may mga pumalakpak. Mahina muna, tapos lumakas. Tumayo ang mga bisita habang palakpakan. May sumigaw ng bravo. Si Victoria nakatulala,
mukhang nawalan ng kulay, nanginginig ang kamay. Bumagsak siya sa upuan ng walang imik. Isa sa mga bisita, matangkad at mukhang may otoridad, lumapit. Kilala ko, si Victor Serrano, business partner ni Gerardo Evin, malaking tao sa industry. Teresa Nichols, masayang sabi niya. Hindi ako makapaniwala. Nagkita tayo sa Esin Economic Forum sa Cebu 2 years ago. Na-impress ako sa talk mo tungkol sa sustainable textile manufacturing. Ngumiti si Mama at lumingon. Victor Serrano, syempre naalala kita. Nice to see you here. Pero bakit hindi mo sinabi na pupunta ka sa kasal na ito? Friendly na tinapik siya ni Serrano. Lumapit si Gerardo kay Victoria na parang nanglulumo. Vicky, mahinang sabi pero narinig ng lahat. Anong ginawa mo? Sunod-sunod na lumapit ang iba pang bisita. Marami pala ang kilala si Mama o ang kumpanya niya. May-ari ng high-end boutique na nagsabing bestseller ang linen niya sa shop nila. May representative ng malaking department store na nagtanong tungkol sa possible partnership. Napalibutan si Mama. Ngumingiti habang sumasagot, pero paminsan-minsan tinitingnan ako para i-check kung okay lang ako. Nandoon ako kasama si Andreu na mahigpit ang hawak sa kamay ko. Elena, mahinang sabi niya, pasensya ka na. Pasensya na hindi kita naprotektahan. Nahinayaan kong saktan ka ng nanay ko. Duwag ako. Tiningnan ko siya. Seryoso ang mukha niya. May tunay na sakit sa mata. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Patuloy niya. Pero pangako, hindi na maulit. Kung hindi magbago si Mama sa'yo, alis tayo, magre-rent tayo ng sariling bahay, mamumuhay tayong mag-isa. Hindi ko nahahayaang apihin ka pa. Andrew, sinimulan ko. Hindi, pakinggan mo ako. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Mahal kita. Lagi kitang minahal. Pinakasalan kita, hindi dahil sa pinanggalingan mo. Wala akong pakialam doon. Matalino ka, mabait, maganda. Pamilya kita at dapat protektahan kita. Mahina ako. Natakot akong harapin si Mama. Nahihiya ako sa sarili ko. Niyakap ko siya at nanatili kaming magkayakap, habang buhay na buhay ang paligid. Sinubukan ng host na kunin ulit ang kontrol ng programa. Tumugtog ulit ang musika. Nagyaya ng sumayaw, pero iba na ang atmosphere. Lahat nagbubulungan tungkol sa nangyari. Tinitingnan kaming tatlo, si Mama, ako, at si Victoria. Si Victoria nakaupo pa rin, hindi gumagalaw, mukhang 10 taon na tumanda. Si Gerardo sa tabi niya mukhang galit na galit. May sinasabi, pero umiiling lang siya. Si Cristina at Matsimo mukhang nahihiya. Nawasak ang kasal nila, at hindi nila alam kung paano kumilos. Sinubukan ni Cristina lumapit, pero hindi ko pinansin. Inilipat si Mama sa head table kasama ang mga importanteng bisita. Si Victor Serrano hindi umalis sa tabi niya. Masayang-masaya sa usapan. Sumali ang iba pang partners ni Gerardo. Natural na natural si Mama, tumatawa. Lumipas pa ang 1 oras. Tuloy ang party, pero para sa akin tapos na. Pagod na pagod ako sa emosyon at tensyon. Gusto ko nang umuwi at makapag-usap ng kami lang ni Mama. Sa wakas, lumapit si Victoria kay Andreu at sa akin. Mukha siyang 10 taon na tumanda talaga. May tumutulo pang maskara. Nanginginig ang kamay. Elena, pause niyang sabi, kailangan ko kayong makausap ng Mama mo. Tahimik akong tumingin. Ayoko talaga, pero tumango si Andreu. Lumabas tayo, suhestyon niya. Lumabas kami sa lobby. Sumunod si Mama matapos mag-excuse kay Serrano. 4 lang kami, ako, Andreu, Mama, at Victoria. Matagal na tiningnan ni Victoria ang sahig. Pagkatapos, itinaas niya ang tingin kay Mama. Hindi ko alam, mahinang sabi niya. Talagang hindi ko alam kung sino ka. Kung alam mo, magbabago ba? Tanong ni Mama ng mahinahon. Kung guro pa rin ako hanggang ngayon, katanggap-tanggap pa rin ba ang trato mo? Nanginig si Victoria. Hindi, ibig kong sabihin, naniniwala kang mas mataas ka, putol ni Mama. Mas mataas kaysa sa amin dahil taga Maynila ka. May pera, may koneksyon. Tiningnan mo ng mataas ang anak ko sa loob ng 5 taon. Nilait, pinahiya, at ngayon gusto mong tapusin sa harap ng lahat. Ma, nahihiya na po ako ng sobra. Putol ni Andreu. Sa lahat ng ginawa mo kay Elena, ngayong gabi, bawas salita, patawarin mo po kami. Tiningnan siya ni Mama ng matagal. Andreu, mabuti kang tao, sabi niya sa wakas, pero mahina. Hinayaan mong apihin ng nanay mo ang asawa mo ng 5 taon. 5 taon na tiniis ng anak ko ang kahihiyan sa pamilya ninyo habang nanonood ka lang. Hindi ko mapapatawad iyon. Namutla si Andreu pero tumango. Alam ko po, hindi ko hinintay ang tawad. Hindi ko deserve. Pero pangako, magbabago ako. Ipapakita ko kay Elena. Patunayan mo,
Matigas na sabi ni Mama. Pagkatapos lumingon kay Victoria. At ikaw, tatandaan mo. Tinanggap ko ang imbitasyon mo. Dumating ako. Nakita ko kung paano kayo magkasal dito sa Maynila at alam mo ba, hindi ko nagustuhan. Sobrang show, kulang sa sinseridad, sobrang yabang, kulang sa kabutihan. Hinawakan niya ang kamay ko. Elenita, umuwi na tayo. Pagod na ako. Tumango ako. Gusto ko rin talagang umuwi. Maglalakad na kami papunta sa labas. Sumunod si Andrew. Elena, sandali. Naabutan niya kami. Sasama ako sa inyo. Kailangan nating mag-usap. Andrew, manatili ka. Pagod kong sabi. Kasal ito ng kapatid mo. Kailangan kanila. Bukas na lang tayo mag-usap. Bukas. Ulit ko ng matigas. Tiningnan niya ako. Tiningnan si Mama. Tumango at umatras. Lumabas kami sa malamig na hangin ng gabi. Malalim na huminga si Mama. Nakakahinga na ulit, sabi niya. Niyakap ko siya. Ma, bakit hindi mo ikinuwento sa akin lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Akala ko guro ka pa rin na may maliit na sweldo. Natakot ako, anak. Hinaplos niya ang buhok ko. Natakot akong isipin mong mas matagumpay ako kaysa sayo. Na madama mong may utang ka. Gusto kong maging masaya ka sa sarili mong buhay, hindi dahil sa mga nagawa ko. Alam mo bang hindi ako masaya? Mapait kong sabi. Na inaapi ako ni Victoria. Naramdaman ko, huminga siya ng malalim. Sa mga tawag mo na bihira, sa tono ng boses mo. Pero hinintay kitang magsabi kapag handa ka na. Nang tumawag ka matapos ang imbitasyong puno ng pangungutya, alam ko ng oras na para kumilos ako. Sumakay kami ng taxi. Sa daan, ikinuwento niya ang lahat. Paano niya sinimulan ang negosyo? Ang hirap, ang mga gabing nagpaplano pagkatapos ng klase, paghahanap ng investors, walang tigil na trabaho sa simula, pagbuhay sa factory, unang orders, paglago. Sa unang 3 taon, halos hindi ako natulog, sabi niya. Pinagsasabay ko ang school at pag-manage ng kumpanya. Nang maging maayos na, umalis na ako sa pagtuturo at full-time na sa negosyo. 4 na taon na ang nakalipas at hindi mo alam kung gaano ako nagsikap na huwag mo mapansin. Umiling ako. Pumupunta ka sa akin tuwing weekend at parang normal lang lahat. Ganoon ang effort ko para manatiling normal ang relasyon natin. Ngiti niya. Dumalaw kami sa hotel niya. Hindi na yung simpleng dati, kundi 5-star. Sobrang ganda ng suite. Palagi na bang ganito ang tirahan mo ngayon? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Kadalasan mas simple. Tumawa siya. Pero ngayon, gusto ko ring mag-impress kung sakali. Naupo kami sa sofa at inilagay ko ang ulo ko sa balikat niya katulad noong bata pa ako. Ano na ang mangyayari, Ma? Tanong ko ng mahina. Ano ang gusto mong mangyari? Hindi ko alam. Mahal ko si Andrew pero sawang-sawa na ako sa pamilya niya, sa stress, sa pagditiis ng kahihiyan. Hindi mo kailangang magtiis ng kahihiyan kahit kanino. Matigas niyang sabi. Kailanman. Kung mahal ka ni Andrew, dapat naiintindihan niya yan at mabigyan ka niya ng buhay na komportable. Kung hindi, baka kailangan mong isipin kung sulit ba ang relasyong iyan. Tumahimik ako. Sa kaibuturan, alam kong tama siya, pero hindi pa ako handa na iwan si Andrew. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Sabi niya na parang nabasa ang isip ko. Isang beses lang. Kung magbago siya, kung talagang ipagtanggol ka niya, okay na. Kung hindi, alam mo na ang gagawin. Kinabukasan, maagang dumating si Andrew na may dalang bulaklak para sa amin. Mukha siyang pagod na pagod. Pula ang mata sa kakapuyat. Hindi ako nakatulog. Sabi niya nang makaupo kami sa cafe ng hotel. Pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari sa atin sa loob ng mga taon at napagtanto kong tanga ako. Hinanap niya ang mga salita. Elena, gusto ko tayong magsimula ulit. Nakahanap na ako ng apartment. Maliit lang, 1 bedroom muna, pero decent at sa magandang lugar. Lilipat tayo ngayon kung papayag ka. Kinausap ko na si Mama. Kung muling bastusin ka niya, putol ko na ang lahat ng komunikasyon sa kanya. Anong sabi niya? Tanong ko. Shock pa rin siya kahapon, pero naintindihan niyang lumagpas siya. Galit na galit din si Papa sa eskandalo sa kasal. Sabi niya, mukha na raw tayong baliw sa paningin ni Serrano. Tahimik lang nakikinig si Mama. Andrew, sabi niya sa wakas, nakikita kong seryoso ka at natutuwa ako. Pero pakinggan mo, kung hahayaan mo pang apihin ang anak ko kahit minsan, kung titingin ka lang sa iba kapag kailangan ka niya, gagawin ko ang lahat para makipaghiwalay kayo. May kakayahan akong bigyan si Elena ng trabaho, bahay, lahat, nang hindi umaasa sa iyo o sa pamilya ninyo. Naiintindihan ko po. Tumango si Andrew. Naiintindihan ko. At pangako, hindi na maulit. 1 linggo pagkatapos, lumipat kami.
Maliit lang ang apartment, pero maaliwalas at tahimik. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, may sarili na kaming tahanan. Walang anino ni Victoria. Sa wakas nakahinga ako ng maluwag. Tumawag si Victoria ng ilang beses, pero hindi nagpaapekto si Andrew. Sabi niya, makikipag-usap lang siya kung hihingi ito ng tawad ng formal. Matigas ang ulo niya, pero sa huli ay sumuko siya. Nagkita kami sa isang neutral na cafe sa Makati. Mukha siyang mas matanda. Naupo siya sa harap ko, matagal na tinitingnan ang tasa. Tapos sinabi, Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sobrang pangit ng ginawa ko at nahihiya ako. Hindi ko hinintay na kalimutan mo lang. Pagkakataon lang sana na makabawi. Mahirap sa kanya ang mga salitang iyon. Kita ko. Totoo ang mga ito. Sige, sabi ko. Magkakaroon ka ng isang pagkakataon. Isa lang. Kay Mama, araw-araw kaming nag-uusap. Ikinukwento niya ang kumpanya, mga bagong project. Inaaya akong bumisita sa factory. Nangako akong pupunta. Sa unang pagkakataon, may matibay na suporta ako. May taong laging kakampi ko. At talagang nagbago si Victoria. Hindi biglaan pero unti-unti. Nagsimula siyang tratuhin ako ng may respeto. Marahil dahil alam na niya kung sino ang nanay ko o dahil nakita na niya akong tao, hindi lang probinsyana. Kahit ano pa ang dahilan, gumaan ang buhay ko. 1 taon pagkatapos, nanalo si Mama ng Woman Entrepreneur of the Year. Sa isang Talk Hotel sa Maynila ginanap ang awarding at naroon kami. Si Victoria ay inimbitahan ni Mama mismo. Pinalakpakan niya nang ibigay ang trophy. Pagkatapos, lumapit siya. Teresa Nichols, sabi niya, hinangaan ko ang lahat na nagawa mo at kung paano mo pinalaki ang anak mo. Ngumiti si Mama. Salamat, Victoria. Maganda ang naging si Elenita sa kabila ng lahat. Tiningnan nila ang isa't isa. May pagkakaunawaan na hindi kailanman naging pagkakaibigan. Pero respeto, magandang simula iyon. Nasa tabi ako, magkahawak kamay ni Andrew. Sa unang pagkakataon talaga akong nakaramdam ng tunay na kaligayahan. May natutunan akong mahalaga. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba. Pinapanatili mo ito kahit ano pa ang mangyari. Tinuro yon sa akin ni Mama nang higit pa sa mga salita. Ipinakita niya na hindi mahalaga kung saan ka galing. Kung sino ka ang mahalaga. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-click para hindi kayo mahuli sa mga bagong video.